Agad na napabitaw si Teresa sa pagkakayakap kay Leon na makabawi. Sorry. Hinging pa umanhin niya dito. Hindi ito mimik. Tinignan lamang sa nito na may pailalim, tsaka tumalikod na. Tila hapo ang katawang napaupo muli sa kama si Teresa. Sobrang sama ng panaginip ni Teresa. Nahuli daw ito ng kanyang papa na nakikipagmabotehan pa rin sa kanyang ate Adela. At dahil sa matinding galit, nasaksak ito ng kanyang papa. Hindi malabong mangyari iyon lalo pat hindi mapapahintulutan ng kanyang papa na ganoon lamang ang gagawin sa kanyang Leon. Ngayon tuloy nag-aalala siya para dito, lalo pat wala man lamang itong pag-iingat kapag magkausap ng mga ito sa phone. Mamaya, kapag umalis na ang kanyang mga magulang, susubukan niyang kausapin ito. Papaalahanan niyang mag-ingat ang dalawa hanggat di pa anal ang kasal nila. Hinamad niya ang sarili bago nagpa siyang lumabas ng silid. Pero bago yun, muli niyang nilingon ang higa ang naging kasangkapan para maging maligaya siya sa buong magdamag dahil nakatulog siya sa bisig ng kanyang mahal. Ngayong aalis ng kanyang mama at papa, batid niyang hindi na muli iyon mauulit. Siyempre, hindi na nila kailangan pa umarating normal mag-asawa dahil sila na lamang ulit sa kondo. O anak, halika na para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Kami uuwi na rin ng iyong papa. Ayon ng kanyang mama na nooy inilapag ang tasa ng kape na tiyak niyang para sa kanya dahil may cream. Wait lang po ma, naghihilamos lang po ako. Wika niya saka tumuloy na sa bathroom. Matapos maghilamos, dumulog rin siya sa hapagkainan. Naku, namiss ko po ito mama. Bulalas niya. Sinangag na kanin, tinapa, tuyo, scrambled egg at hotdog with favorite pa niyang coffee with cream. Mukhang mapaparami ang kain niya nito. Halos walang matinong pagkain ang nilalaman niya sa kanyang tiyan, lalo na sa umaga. Kaya miss na miss na talaga niya ang ganito mga pagkain sa almusal. Sobrang sarap po talaga ang luto niyo. The best ka talaga sa lahat. Halos mabulol na siya habang nagsasalita. Aba anak, hini-hini naman sa pagsubo. Halos hindi mo nang nguyain ang pagkain mo. Puna ng kanyang mama sa kanya. Kaya napilitan siyang nguyain muna bago lunukin ang pagkain. Sorry po ma. Sobrang namiss ko po talaga ang luto ninyo, lalo na po ang timpla ninyo ng kape. Nakangiti niyang sagot dito. Kahit na, mahiya ka naman dyan sa asawa mo. Aba, kung umasta ka dyan parang di ka pinapakain na. Wika ulit ng kanyang mama. Agad siyang napatingin kay Leon kung ano magiging reaksyon nito. Sakto namang tumingin din ito sa kanya. Asawa ko, pasensya na kung hindi na kita napagluluto bago ko umalis ha. May mga naging problema kasi ang company kaya maaga talaga akong umaalis. Hayaan mo na ko na mismo maghahatid ng makakain mo rito. O orderan na lamang kita sa baba para hindi ka na nagluluto. Wika nito sa kanya. Siyempre, kasama yun sa acting nila. Ma, pasensya na po kung medyo hindi ko naaalagaan sa pagkain si Teresa. Alam ko po na hindi pa siya nagluluto kaya hindi niya alam kung paano magluto ng tamang pagkain. Pero promise ko po, maglalaan po ako ng oras para ipagluto siya kapag okay na po ang problema namin sa company. Wika naman ito sa kanyang mama. Naku, walang problema iyon, Leon. Naiintindihan naman namin yun. Ako nga nahihiya sa'yo dahil pabigat pa itong asawa mo sa'yo. Nakakapagsisi tuloy na hindi ko man siya naturuan kung papaanong magluto. Ano kaya kung kumuha ko na magiging kasambahin ninyo dito? Sa aming probinsya, marami naghahanap ng mapapasukan doon. Gusto ninyo kami nang bahala sa sweldo niya para naman hindi puro si Leon lamang ang gumagalaw. Wika ng kanyang mama. Naku ma, okay lang po. Tama na pong kami lang dito ni Teresa. Ayoko po kasi na may ibang taong kasama kaya nga po bumukod ako sa aking mga magulang dahil mas gusto ko po talaga mapag-isa. Tsaka paano naman po ang aming privacy lalo pat bago pa lamang po kami mag-asawa ng anak ninyo. Tsaka po paano ko po kagad kayo mabibigyan ng apo niyan ma? Nakangiting wika ni Leon. Napakagaling talaga nitong umarte. Muntik na siyang pumalakpak. Baka kamo para mas pasakitan pa siya nito. Siyempre kapag nga naman may kasama sila sa bahay, baka isumbong ito sa kanyang mga magulang. Tama naman ang manugang mo, honey. Aba, bagong kasal nga lang sila, kaya kailangan nila ng privacy. Naku, hindi na ako makapaghintay sa magandang balita mula sa kanila. Masaya namang wika ng kanyang papa. Namumura na mukha ni Teresa dahil sa topic ng mga ito. Siya nang nahihiya Kung maaari lamang na lumubog na lamang siya sa kanyang inuupuan. Patuloy na lamang siya sa pagkain. Kunyari hindi niya narinig ang mga ito. Anak, sana bilisan ninyong dalawa ha? Excited na ako sa apo ko. Wika naman ng kanyang mama sa kanya. Ma, ano ba naman po yan? Napakabata ko pa po, tsaka marami pa po akong pangarap. Magtatapos pa po ako sa pag-aaral. Sagot niya dito.
Naku, hindi. Ikaw ang may kagustuhan na nangyari sa'yo kaya maaga ka nag-asawa. Kaya ang obligasyon mo sa asawa mong atupagin mo. Siyempre, yun ay ang mabigyan mo siya ng anak kaya umayos ka dyan. Mataas ang boses na wika nito sa kanya. Mama, wag na po kayong magalit sa asawa ko. Alam niyo naman pong bata pa siya kaya hindi pa talaga niya mabatid ang nais ninyo. Hayaan niyo po't ako mismo magpapaintindi sa kanya. Mahinahong wika ni Leon. Plastic. Wika ni Teresa sa sarili. Tumingin siya dito pero nginitian lamang siya nito pero ngiting aso nga lamang. Matapos kumain naghanda namang ito sa pag-alis, maging ang kanyang asawa. Siya naman ay inisikaso ang mga hugasin at itinabi ang kanilang mga tirang pagkain para makain pa niya mamayang lunch. May naiwan pa namang stock na pinamili ng kanyang mama kaya tama pa iyon para sa 2 araw niyang konsumo. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone ni Leon na naiwan pala nito sa mesa. Hindi naman niya iyon masagot dahil basa ang kanyang kamay, tsaka hindi siya nangingialam sa cellphone nito. Hindi pa naman nakakaalis si Leon kaya hinayaan niyang marinig dito iyon para ito na ang sumagot. Siguradong si Ate Adele ang tumatawag dito. Nak, baka makadala ulit kami dito next week. Wika ng kanyang mama na nasa may dining table pa pala. Agad niyang tinayo ang kamay para sana kuhain ng phone ni Leon na patuloy na tumutunog. Natatakot kasi siyang baka makita ng kanyang mama ang caller. Ngunit huli na, nakita na nito ang pangalang nakalagay doon. Napakagatlabi siya na makita ang reaksyon ng kanyang mama. Babe ko ang nakalagay. Sa name na matawag at alam yun ng kanyang mama kung sino. Agad na ningkit ang mga mata ng kanyang mama at kinuha ang phone ni Leon saka sinagot. Ma, wag! Pigil sana niya rito pero tinabig siya nito. Noon naman dumating si Leon maging ang kanyang papa. Anong ibig sabihin nito, Adela? Galit na tanong ng kanyang mama sa kanyang ate Adela na nooy kausap na nito sa phone. Anong may itatanong? Sa dami na mapagtatanungan mo sa asawa pa ni Teresa? Adela, nag-usap na tayo hindi ba? Kasal na sila kaya please lang, tumigil ka na. Galit na wika ng kanyang mama. Napakagat naman siya ng labi na makita kung paanong dumilim ang anyo ni Leon. Natatakot siyang baka hindi ito makapagpigil at sagutin ang kanyang mama. Sige na, ayoko nang malaman pang tumatawag ka sa manugang ko ha? Ayoko ma-stress ang pinsan mo. Dapat healthy lamang siya dahil kailangan nila kami mabigyan ng apo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Adela. Hayaan mo na sila ha? Wika ng kanyang mama saka pinatay ang phone. Napansin niyang naikuyom ni Leon ang kamao. Mas lalo siyang kinabahan. Napansin din niya ang pagseryoso ng kanyang papa. Natatakot siyang baka magpang-abot ang mga ito. Okay lang po ako, ma, pa. Huwag na po kayo mag-alala kung minsan tumatawag pa rin si Ate Adela kay Leon. Hindi naman po natin yun may aalis sa kanila. Hayaan po natin kusa na yung mawala. Ako po ang may kasalanan ng lahat ng ito kaya wala po akong karapatang pigilan sila. Pero batid ko naman pong umiiwas na mag-asawa ko sa kanya. Kaya please po, huwag na po kayo mag-alit. Nauutal na pakiusap niya sa mga magulang. Naisip niya ang kanyang panaginip kagabi. Buti nila lamang nakaisip yata ng paraan ng kanyang ate Adela na hindi ito mahuli. Siguraduhin mo lang Leon na tapos na ang lahat sa inyo ni Adela. Dahil kapag nalaman kong iniiputan mo sa ulong anak ko, pasensyahan tayo. Baka hindi kita matansya. Pagalit pero mahina lang na wika ng kanyang papa. Alam niyang seryoso ito sa kanyang sinabi. Hindi po, papa. Wala na po kami ni Adela. Siguro po may mahalaga lamang itatanong kaya napatawag. Tipid na sagot na lamang nito. O siya, sige na. Mabuti pa'y sabay-sabay na tayo magtungo sa baba. Ikaw naman, Teresa, dapat matuto ka ng mga gawaing bahay para hindi na mahihirapan pang asawa mo. Wika ng kanyang mama at nagbilin pa nga sa kanya. Opo, mama. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Naiiyak na sagot niya rito. Mamimiss na naman kasi niya ang mga ito. Isa pa hindi niya alam kung ano naman ang kalbaryo mararanasan niya mula kay Leon kapag nakaalis lamang ito. Huwag ka na nga magdrama dyan. Naku, ako'y naiiyak na rin tuloy. Basta next week baka makabalik kami dito ha? Ikaw ang maglulutuin ko para matuto ka na. Hindi yung palagi na lamang kayong kumakain sa labas. Wika mo rin ito. Mama naman eh. Siyempre po, mamimiss po kita ng sobra. Kayo po ni Papa. Alam niyo naman po na hindi ako sanay mawalay sa inyo ng matagal eh. Naiiyak na wika niya at saka niyakap na mahigpit ito. Ay sus, kahit kami anak, miss na miss ka na namin ng papa mo. Kaya nga pupunta kami dito ulit eh. O siya, sige na at baka malit na itong asawa mo. Wika nito at saka bumitaw sa kanya. Siya naman ay niyakap din ang kanyang papa. Miss na miss na talaga niya ang mga ito. Nagpapasalamat siyang kahit papaano ay nakita niyang muli ang mga ito. Hinalikan naman siya sa noo ni Leon.
Kahit ng totoo ay hindi naman talaga nito iyon ginagawa sa kanya. Palabas lamang ito iyon dahil umaalis nga ito ng kondo nang hindi niya nalalaman. Magigising na lamang siya na wala na ito. Matapos makaalis sa mga ito, ipinasya ni Teresa ang maglinis na lamang ng buong kabahayan. Pero sa kwarto ni Leon, tanging higaan lamang ang ginalaw niya. Ayaw na ayaw kasi nitong pinapakailaman niya iba pang gamit ito doon. Halos 1 oras din siya bago natapos. Saka nilabas na rin ulit ang kanyang 2 maleta. Nilagay muli sa dati niyang nilalagyan. Mahirap nang baka maabutan pa iyon doon ni Leon. Baka iba to na naman ito ang mga yun. Hindi na rin niya nilagay ang extra kutsyon nito sa storage room. Makikiusap siya kay Leon na ipagamit iyon sa kanya. Maya-maya, tumunog ang doorbell. Tinignan niya ang kung sino nagdo-doorbell. Nakita niya isang babae na sa tingin niya ay nasa 35 years old pataas. May monitor kasi sa loob ng kondo at nakikita doon kung sinong tao sa labas. Binuksan niya ang pinto pero hindi masyado nakabuka. Hello po, ma'am. Sino pong hanap nila? Tanong niya dito. Nandyan ba si Leon? Gusto ko lang sanang ibigay ito sa kanya. Wika nito sabay angat sa dalang mga prutas. Maganda ang babae kahit na may edad na. Sexy din ito at medyo sexy din kung manamit. Oh, nakaalis na po siya, ma'am. Sino po sila? Sasabihin ko na lang po sa kanya na hinahanap po siya. Wika niya dito. Pakasabi hinahanap siya ni Sandra. Alam na niya yun. Pakisabi pumunta naman siya sa unit ko. Kasi naman ang lalaking yan, mahigit 1 linggo ko na siyang kinokontak. Di man lang sinasagot ang tawag ko. Nandyan lang naman ako sa isang unit hindi man lang pumunta. Kahapon birthday ko parang walang pakialam. Sa bagay, ayoko magkagulo pa sila ni Raymond. Tila nagtatampong wika nito. Medyo kinagulat niya ang asal nito. Napaisa tuloy siya kung kaano-ano ba rito sa Leon. At isa pa may nabanggit din ng Raymond. Hindi kaya ang tinutukoy nito ay ang Raymond na kilala din niya? Sige po, sasabihin ko na lamang po sa kanya. Wika niya rito. Salamat. Ay, teka, kaano-ano ka ba niya? Tanong nito. Hindi niya alam ang totoong relasyon na meron ito kay Leon, kaya hindi siya makasagot agad. Pinsan po. Nagbabakasyon lamang po ako dito. Maka 1 week na po ako dito kaya siguro po hindi kaya pinapapunta dahil po sa akin. Hayaan po yun, sasabihin ko po sa kanya na hinahanap mo siya. Magalang na sagot niya dito. Pinili niyang hindi na lamang magsabi dito ng totoo. Baka kasi mapasama ka pa kaya mas mabuting hayaan niyang si Leon na lamang ang magsabi dito. Pero parang may kakaiba siyang kutob dito. Pero parang hindi niya kayang tanggapin ng kanyang utak ang bagay na iyon. Ganun ba? Naku, malihim talagang lalaking yan. O siya, sige na. Dalhin mo na ito sa loob para may makain kayo ng pinsan mo. Kailangan maging malakas siya para... Mommy! Biglang may tumawag dito, kaya hindi na natapos pa ang sasabihin. Napalingon naman siya sa nagsalita at laking gulat niya na makita si Raymond. Mabilis itong lumapit sa babae. Tumango muna ito ng bahagya sa kanya, pero mukhang galit ito at pilit na kinadkad papasok ng unit na katabi nila ang babaeng tinawag nitong mommy. Naguguluhan namang ipinanid pa ni Teresa ang pinto ng kanilang unit. Wala nang iba pang maisip na gawin si Teresa. Kaya naman, nanood na lamang siya ng Korean drama series para kahit papaano malibang siya. Hindi na rin siya nag-abala pa na magluto. Ininit na lamang niya natin ang sinangag na kanin. Yun ang kinain niya pagsapit ng lunch. Nakailang episode din siya. Nakaramdam na siya ng pagkabagot kaya naman tinatay na niya ang TV at nag-scroll na lamang sa kanyang Facebook. Biglang may nag-friend request. Napakaruto siya na mapagsino yun. Si Raymond, ang kanilang kapitbahay. Hindi naman siya makapag-decide kung i-accept ito dahil baka makita ni Leon. Ngunit nag-send din ito ng message request. Nag-send lang ito ng smiley. Dahil sa sobrang kabugutan, nag-send din siya ng cute na sticker. At nag-send ulit ito. At nag-send ulit siya. Hanggang sa nag-chat na nga sila. Nasiyahan siyang ka-chat ito dahil may sense itong kausap. Tsaka masayahin ito. Hindi naman siguro magagalit si Leon kung makipag-chat siya. Dahil unang-una wala naman itong pakialam sa kanya. Pangalawa, napag-usapan naman nila na walang pakialaman sa personal na buhay. Katulad nito at ng kanyang ate Adela. Tsaka hindi naman masamang makipagkaibigan Ito lang yung parang napaparanoid kasi pinagbabawalan siya makipagkaibigan kay Raymond. Mukhang mabait naman to tsaka siguro parehas sila ng trip. Lalo pat magkasing edad lamang sila. In-accept na rin niya ang friend request nito. Mabuti na yung may makausap siya kahit sa chat lang. Kesa naman mabaliw siya sa sobrang pagkabagot. Kung lalabas naman kasi siya, baka maabutan na naman siya ni Leon sa labas. At baka ipahiyan naman siya nito doon. Hindi mawala-wala ang ngiti niya sa labi habang katsat ang lalaki.
Ewan ba, parang ang gaan talaga ng loob niya dito. Pero kanina pa niya ito gustong tanungin about sa mommy nito. Parang na-curious kasi siya kung ano ba ang relasyon ng mommy nito kay Leon. Sorry nga pala sa inasal ng mommy ko kanina ha? Biglang chat nito. Parang nagkaroon tuloy siya ng lakas ng loob para magtanong dito. Ah, yun ba? Okay lang yun. Ano ba siya ni Leon? Magkaibigan ba sila? O kaklose lang talaga siya? Naglalaro ka ba ng ML? Ha? Anong ML? Batid niyang tinanong lamang nito iyon dahil ayaw tong sagutin ang tanong niya tungkol sa mama nito kaya sinakyan na lamang niya ito. Mobile Legend, yung online game na sikat. Hindi mo ba alam yun? Hindi ka pa ba nakakapanood nun? Ah, parang familiar pero hindi ko pa nasubukan yun. Gamer ako. Yan ang libangan ko kapag nababagot ako. Gusto mo itry? Alam ko nababagot ka na dyan sa loob. Ha? Nako, hindi na. Okay lang naman ako at saka kachat naman kita. Sige, pero follow mo ko sa Facebook page ko para kapag nababagot ka, manood ka lang ng live video ko. Sumang-ayon na lamang siya. Raymond Gaming ang name ng page. Marami ang followers ito. Higit 1 million. Ibig sabihin sikat itong streamer at ngayon lang din siya nagkaka-ideya sa sinasabi nitong ML dahil tinitingnan niya ang page ito. Kung ano-ano lamang na pag-uusapan nilang dalawa, talagang masaya itong kausap, hindi nawawala ng topic. Malapit na mag-6 ng hapon na magpaalam siya rito. Magluluto na kasi siya ng pagkain niya. Batid niyang kumain na si Leon sa labas kaya pinasya niyang magluto na lamang ng 2 egg at kalahating takal ng bigas. Nang matapos kumain habang kachat na naman si Raymond, kumakain din ito at tatakam talaga siya na mag-send ito ng picture ng pagkain nito. May 3 potahe ang nasa pagkainan nito. Samantalang siya ang ulam niya ay ang egg na medyo naging golden brown dahil sa sobrahan sa pagluluto at maging ang kanin ay tilo nilugaw dahil napakalambot niyon. Pinapasan nito ang kanyang pagkain pero nahiya siya kaya kahit anong pilit niya hindi siya nag-send. Maya-maya tumunog ang doorbell. Agad siya nagtungo sa pinto dahil tiyak niya hindi si Leon iyon kundi ibang tao. Ito ang may-ari ng bahay kaya bakit na magdo-doorbell? Nanlaki ang mata niya na makita sa monitor si Raymond. Agad siyang napatingin sa relong pambisig. Malapit na mag-7 ng gabi kaya siguradong darating na rin si Leon. Kaya mabilis na itong nilabas. Uy, pasaway ka. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sabay tingin sa may gawin ng elevator dahil sa takot na maabutan sila ni Leon. Siguradong malalagot na naman siya nito. Alam ko kasi na wala ka matinong food kaya hindi mo maisend sa akin. Eto, ako mismo nagluto niyan. Nakangiti ito wika sabay abot sa kanya ng maliit na Tupperware na may lamang ulam. Naku, okay lang ako Raymond. Sige na, bumalik ka na sa loob dahil parating na si Leon. Baka magalit na naman siya kapag nalaman kausap kita. Taboy niya rito. Ano namang masama doon? Magkaibigan naman tayo ah. Tsaka wag ka masyadong kampante sa lalaking yan, Teresa. Hindi mo pa siya kilala. Seryosong wika nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Kundi kinuhang kamay niya at nilagay ang maliit na Tupperware na may nakalagay na ulam tsaka tumalikod na. Napapailing na lamang na nasundan niya ito ng tingin. Tinignan muli niya ang gawin ng elevator. Pasalamat talaga dahil wala pa si Leon. Kung hindi, lagot siya. Saka siya nagpa siya na rin pumasok sa loob. Magka-chat ulit sila habang kumakain at nagpasalamat siya dito sa pagbibigay ng ulam. Napasarap tuloy ang kain niya. Maya-maya narinig niya ang pagbukas ng pinto. Natiyak niyang si Leon na iyon. Nagpaalma siya kay Raymond. Agad siyang nagtungo ng sala para salubungin ito pero narinig niyang tila may kasagutan ito sa phone. Galit na galit. Kaya napahinto siya sa paglalakad. Ilang beses ko ba sa iyong sasabihin na hindi nga totoong lahat ang sinasabi ng mama ng babaeng yun? Napilitan lamang akong sumang-ayon para wala ng gulo. Pagod na ako sa trabaho ko, Adela. Please naman. Gusto nga kita makausap para sana kahit papaano mawala ang pagod ko eh. Tapos ganyan pa, mabubungaran ko? Tila nauubusan ng pasensya ang wika nito. Yan naman ang palagi mong sinasabi eh. Yan na lang ang palagi mong panakot sa akin. Di break kung break. Ibibigay ko sa iyong nais mo. Nakakasawa na rin. Galit na sigaw nito. Matapos yun, malakas itong ibinato ang cellphone. Nahigit tuloy niya ang kanyang hininga. Wasak na wasak ang kawaawang cellphone nito. Napagawi ang tingin nito sa kanya. Matalim iyon pero agad na binawi nito. Tsaka pumasok na sa salida doon. At doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Natatakot siyang siya naman ang pagbunto na ng galit ito. Mabuti na lamang at hindi. Nang makabawi, bumalik siyang muli sa dining room para ubusin ang kanyang pagkain. Sayang naman kasi kung hindi niya yun mauubos.
Panay ang tunog ng kanyang phone. Si Raymond yun pero hindi na niya ito pinansin. Iniisip kasi niya ang sinabi ni Leon. Totoo kayang naisa nitong makipag-break sa kanyang ate Adela? Matutuwa na ba siya? May pag-asa na kaya siyang maangkin si Leon? Alam niyang wala ng pag-asa pa na mahalin siya nito. Pero nang marinig niya si Leon, naghangad na lamang din sila na sana totoo na lang. Pero napailing siya at natawa sa sarili. Batid niyang simpleng tampuhan lamang ang lahat. Baka mamaya o bukas ay okay na naman ang mga ito. Nang matapos kumain, niligpit na niya ang kanyang kinainan at nanood na lamang siya ng TV pero lampasan ang tingin niya doon dahil iniisip pa rin niya si Leon. Panay nga ang chat ni Raymond pero hindi niya ito pinapansin. Maya-maya tumunog ang kanyang messenger. Ang kanyang ate Adela ang tumatawag at hindi niya alam kung sasagutin niya ba iyon o hindi. Natapos ang pagring at sunod-sunod itong nag-message sa kanya. Nagmamakaawang sagutin niya ang tawag nito dahil gusto sa loob na makausap si Leon. Matagal bago siya nakapag-decide. Siya ang asawa pero eto't nais pa siyang gawing kasangkapan ng girlfriend ng kanyang asawa na magkaayos sa mga ito. Saklap, pero wala siya magagawa. Ang mga ito naman talaga nagmamahalan at siya lamang ang nakisawsaw kaya sino ba naman siya para hindi ito pagbigyan? Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago niya sinagot ang video call nito. Hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya mula sa pagkakaupo sa sofa at tumapit sa pinto na silid ni Leon na nakapinit at marahang kinitok iyon. Tila walang lakas ang kanyang mga kamay. Nakailang katok na siya pero hindi pa rin ito binubuksan. Lakasan mo naman, Teresa. Pwet mo lang nakakarinig sa katok mo eh. Kaya papaano kanyan maririnig ni babe? Bulyaw ng kanyang ate Adela sa kanya. Ito na nga nakikiusap, ito pa ang galit. Hindi na lamang niya ito pinansin. Medyo nilakasan niya ang pagkatok at ilang sandali pa ay bumukas na iyon. Ano bang problema mo? Galit na singhal nito sa kanya. Hindi siya umimik. Basta na lamang niya iniabot ang phone dito, tsaka tumalikod na. Medyo natigilan ito pero agad din pumasok sa loob ng silid at kinausap na ang kanyang ate Adela. Narinig pa niya ang pag-iyak ng kanyang ate Adela. Iyak na tila nagpapaawa sa kanyang pinakamamahal na asawa. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang kaliwang dibdib, katapat ng puso. Bigla kasing kumirot iyon. Kasunod ang pagpatak ng kanyang luha. Halos isang oras yung nag-usap ang dalawa. Hinayaan lamang niyang gamitin ni Leon ang kanyang phone. Minabuti niyang manood na lamang kunyari ng palabas sa TV kahit na wala naman doon ang isipan niya. Ni sa hinagap hindi niya naisip na mararanasan ng ganitong sandali. Yung kinukonsinti pa niyang asawa sa pambababae nito. Kahit naman kasi saan anggulong tignan, nang bababae pa rin talaga ito. Kahit pa sabihin ang ate Adela niya ang una nitong girlfriend, siya pa rin ang legal dahil siya ang pinakasalan. Parang hindi tama yung ganitong nananahimik lamang siya, pero wala naman siyang lakas para kumprontahin ang mga ito. Isang taon. Sana man lang kahit sa loob ng isang taong yun, pinagbigyan na siya ng mga ito. Matapos naman ng isang taon, wala na rin. Babalik na sa normal ang lahat. Yun nga lang, ang sakit na maidudulot niyon sa kanyang mama at papa, ang kanyang kinatatakutan. Nakipagkasundo siya kay Leon para lamang hindi ito makulong. Ni hindi niya naisip kung anong maidudulot niyon sa kanyang mga magulang. Napaka-selfish na ba talaga niya? Nang dahil sa pagmamahal sa isang lalaking hindi naman siya kayang mahalin, nagawa niyang pasakitan ng kanyang mga magulang. Maya-maya lumabas ng kwarto si Leon. Nakabihis ito. Ang pogi-pogi nito sa suot na dark blue polo shirt na may print sa harap. Nakashort lang ito na ang haba ay hanggang tuhod at nakasuot ng rubber shoes. Mukha ngang may pupuntahan ito. Siguro nagkaayos ng dalawa at baka pumunta si Leon sa Laguna para makasama ang kanyang ate Adela. May tila mga karayom na naman ang tumutusok sa kanyang dibdib dahil sa naisip niyang iyon. Ganon talaga ka-importante din ang kanyang ate. Sabi niya nga ba niya at magkakaayos din na kaagad ng dalawa? Hindi niya ito pinansin. Kunwari ay abala siya sa panonood. Ito na ang phone mo. Salamat. Wika nito nang makalapit sa kanya. Inaabot nito ang kanyang phone. Napatingin pa muna siya doon bago yun kinuha. Tinignan niya iyon saka muling ibinalik ang tingin sa monitor ng TV. Maya-maya ay pumasok muli si Leon sa loob ng room nito. Ilang sandali lang at lumabas na muli ito tsaka tumigil sa kanyang harapan. Parang may nais itong sabihin. Pupunta ako sa mall. Sama ka? Tanong nito na kinagulat niya. Tama ba ang pagkakarinig niya? Inaaya siya nito sa mall. At hindi pa galit ang boses ha? Ano kaya nakain ito? Ha? Oo naman. Nakakamiss na rin kasing mag-mall. Pwede bang magbihis muna ako? Kanda o talawika niya. Sige, dalhin mo na yung maleta mo sa room ko at doon ka na magbihis. Wika nito sabay upo sa may sofa.
Sige, salamat. Yun lamang at tumaliman agad siya. Ang isinuot niya ay crop top na kulay dark blue at isang maiksing short saka white sneakers. Hinayaan lang niya nakalugay ang buhok tsaka nagpulbos lamang siya. Naglagay ng lip balm at konting blush on, tsaka nagwisik ng kanyang perfume, tsaka lumabas na ng room. Nailang siya sa tingin ni Leon. Parang may nais tong sabihin pero pinili na lamang na manahimik. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag, tsaka naghintay sa pagtayo ni Leon sa sofa. Noon lang niya napansin na parang couple sila sa suot nila. Same pala ng color. Kaya siguro kanina parang may nais tong sabihin. Parang gusto tuloy niyang bumalik sa silid at magpalit na lamang ng iba. Pero tumayo na si Leon at nang lumabas ng pinto. Kaya sumunod na rin siya. Wala lang silang imikan habang nasa elevator hanggang sa malabas na sila ng building at patungo na sa may parking lot. Hey Teresa! Tawag sa kanya ng isang lalaki at nilingon niya iyon. Natuklasan niyang si Raymond pala. Raymond! Nakangiting tawag din niya rito. Akmang lalapit na sa kanya si Raymond pero nagulat siya nang walakas na bumusina si Leon. Signal nito iyon para sumakay na siya ng kotse. Ang ginawa niya, kumaway na lamang siya kay Raymond bago sumakay ng kotse. Gumanti na lang din ito ng kaway. Pagkasakay niya sa kotse at pagkasara niya ng pinto, agad na pinaharurot ni Leon ang kotse. Nakasimangot na rin ito. Halatang bad mood na naman. Hindi katulad kanina na normal lamang ang aura nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa kay Raymond o dahil sa kanya. Pasado 8:00 na ng gabi, kaya naman hindi na masyadong traffic. Madali lamang sila nakarating sa mall. Umakyat sila sa second floor at naglibot-libot muna sila. Inaya siya nitong kumain pero sabi niya busog pa siya dahil kakakain lamang. Pero nung may makita siyang milk tea, yun na lamang ang pinabili niya rito. May pera naman siya pero ito ang nagaya, kaya dapat lamang na ito ang gumastos. Siya ang nag-order. Umupo naman na si Raymond habang hinintay siya. Medyo matao kaya ilan din sila nakapila para umorder. Nilingon niya si Leon. Mukhang mainit pa rin ang ulo nito habang nakatingin naman sa 3 lalaking nasa may katabi nilang table. Nakatingin naman ito sa kanya pero agad na umiwas ang tingin nang tumingin siya sa gawin ng mga ito. Si Leon naman ay hindi na maipintang mukha. Napailing na lamang siya. Lagi talagang high blood to pagdating sa kanya. 2 babae na lamang at siya nang sunod. Kaya namili na siya ng flavor pero nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Si Leon pala iyon. Bigla siya nitong kinaladkad palayo sa lugar na yon. Wala naman siya nagawa kundi sumunod na lamang dito. Nahihiya na lamang siya dahil ang daming nakatingin sa kanila. Parang gusto niyang magwala at imamukha dito na tao din naman siya. May damdamin. Bakit kailangan ipahiya pa siya nito? Pwede naman sana siyang kausapin na lamang. Bakit ang hilig-hilig itong pahiyain siya? Pilit niyang inaalis ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa braso niya. Pero matigas yun. Hindi nito talaga inaalis ang pagkakahawak doon dahil hindi niya alam kung saan ito dadalhin. Pero nagulat siya nang pumasok sila sa isang butik. Kilala ang brand na iyon. Doon lamang siya nito binitiwan kaya napangiwi siya. Masakat kasi ang bakat ng kamay nito. Mabuti pa naman siya kaya kitang-kita yun. Gusto lang man pala nitong bumili ng damit. Di pa siya pinatapos mag-order ng milk tea. Pero napakunot-noo siya dahil nasa girl section sila. Ano naman ang bibili nito doon? Pero maya-maya, lumapit ito sa tila mga mahahabang cotton jacket na manipis. Kumuha doon ng isa at lumapit naman sa maong pants na nasa kabilang panig. Napakunot-noo siya. Talagang may gana pa itong bilhan ng damit ang girlfriend nito sa mismong harap niya. Wala na ba talaga itong konsensya? Parang gusto rin niyang umiyak ng tuluyan. Gano'n na ba talaga ito kasama? Kahit katiting ang konsiderasyon, hindi magawa. Talagang ipinapamukha pa sa kanya kung gaano ito kasweet sa girlfriend nito. Maya-maya ay muli siya nitong hinila, ngunit sa fitting room iyon. Magtatanong na sana siya, ngunit pala school na iniabot ni Leon sa kanya ang damit na hawak-hawak nito. Kunot noong tumingin siya rito. Magpalit ka. Mariing wika nito. Ha? Magpalit? Bakit? Takang tanong niya rito. Para sa kanya pa lang mga yun. Palitan mo yung short mo nitong pantalon at patungan mo itong jacket o kung ano bang tawag dyan. Basta patungan mo yung damit mo. Mariing utos nito. Ha? Okay naman ang suot ko ah. Wika niya. Papalitan mo yan o ako pa ang gagawa para sa'yo? Singhal nito kaya napilitan na siyang pumasok sa fitting room at sundin ang nais ito. Matapos magpalit, lumabas na siya. Sakto naman ang pantalon. Alam na alam agad ito ang sukat niya. Hawak-hawak niya ang short niyang maong, pero agad na inago yun sa kanyang leon
at tinapon sa tila lagayan ng basura na nasa gilid ng fitting room. Leon, ano ba? Bakit mo tinapon? Inis na tanong niya rito, tsaka mabilis nang dinampot ulit yon. Bakit mo pinulot pa yan? Ayoko na makita pa yung suot-suot mo. Pati ayoko nagsusuot ka ng damit na kita ang baliktad at pusod mo, ha? Sumunod ka na lamang kung ayaw mong makapatay ako ng tao o kaya mambulag ako ng mga lalaking walang magawa sa buhay, kundi tumingin sa katawan ng mga babaeng willing namang iladlad ang katawan nila sa iba. Galit na bigkas ito, saka nagtungo sa counter para magbayad. Napailing na lamang siya. Sumunod dito. Ang hirap talagang ispilingin ang ugaling nito. Bigla-bigla ang pagbabago ng mood. Matapos magbayad si Leon, lumabas na ito ng pinto at siya naman ay sumunod na lamang dito. Nagtungo naman ito sa isang shop ng sikat na brand ng phone. So yun naman pala, lumabas din ang totoo. Di naman pala talaga mamamasyal o ipapasyal siya, kundi ang sadya pala talaga nito doon ay bumili ng bagong phone dahil siguro binasag nga nito ang cellphone kanina. Napailing siya. Iba talagang mayayaman. Pwedeng ibili ng lupa ang presyo ng bilhin nitong phone. Tapos kapag nag-away na naman ito at ang girlfriend, babasagin lang naman ito yun. Ikaw, gusto mo rin ba ng bagong phone? Tanong nito bigla. Aba, ano nga kaya talaga nakain ito at sobrang bait sa kanya? Pero hindi naman sa mapagsamantala. Tsaka maganda pa naman ang phone niya kaya aanin niya naman ng isa pa. Hindi lang din niya iyon magagamit. Hindi na Leon. Okay pa naman tong phone ko eh. Tanggi niya rito. Naku ma'am, ayaw niyo po ba? Latest model ng brand po itong phone ninyo. Meron po kami ditong stock, baka nais niyo po. Sayang naman po kasi. Bibili na po kayo ng boyfriend niyo, dapat na hindi na po kayo tumanggi pa. Nakangiting wika ng sales lady. Naku, okay na po ako dito sa miss. Pwede pa naman po ang phone ko at saka ilang buwan ko pa lang to nagagamit at pwede pa to. Umabot ng ilang taon kaya hindi na kailangan bumili, miss. Nakangiting wika niya sa sales lady. Di rin naman halatang pakialamera to, no? Ito ang hindi niya gusto sa isang babae. Kapag may nag-offer na bibilhan, go agad, kahit na hindi naman masyadong kailangan. Dapat maging practical din sila, hindi yung mananamantala. Basta hindi siya ganun. Spoiled man siya sa mga magulang niya pero hindi naman siya maluho. Lalo pa sa mga walang kwentang bagay. Lalo pa't meron pa naman siya at papapakinabangan pa. Ang swerte niyo naman po sir sa girlfriend niyo. Napakaganda na, mabait pa't hindi abusada. Nakangiting wika ng sales lady. Oo nga, sana magkaroon din ako ng girlfriend na katulad ni ma'am. Wika naman ng lalaking tumitingin din ng cellphone. Oo naman, ganyan talaga siya kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Tsaka hindi ko siya girlfriend. Asawa ko siya, dude. Wika naman ni Leon sa lalaking customer. Napamulagat naman siya ng mata. Pakiramdam niya napakaraming daga ang naghahabulan sa kanyang dibdib na mga sandaling iyon. Ito ang unang beses na pinangalandakan ni Leon na asawa siya nito. At talagang tila nandinig ang lahat ng kanyang balahibo. Paano ba naman? Pati yata talampakan niya ay pinanlamigan. Malakas ang aircon sa loob ng shop pero talagang tagaktak ang pawis niya. Wow! Nako, meron na po pala kayo. Congrats po! Wika naman ang sales lady. Ayos yan, dude. Ganda naman ang asawa mo. Mapapasana all na lang ako. Wika naman ng lalaking customer. Salamat, dude. Tipid na sagot ni Leon. Tsaka kinuha ang phone na binili. Nang ma-check na lahat ay okay na, tsaka hinila na siya nito para lumabas. Siya naman ay parang lutang pa rin. Para bang bata lamang siyang sunod-sunuran dito, pero ang aura ay tila nangangarap na ewan. Diba gusto mo ng milk tea? Ako na ang bibili. Take out na lang natin para sa bahay mo na lang inumin. Gusto mo rin ba ng french fries o shawarma? Tanong nito. Kahit ano na lang Leon, salamat. Nakangiting wika niya. Tsaka nagtungo na ito sa milk tea house na pinuntahan nila kanina. Siya naman ay naupo na lamang para hintayin ito. Baka kasi magalit na naman ito sa kanya nang walang dahilan. Katulad kanina, mabuti na yung umiwas na lamang para walang gulo. Tsaka nakakahiya na rin talaga sa part niya. Yun nga lang bumawi ito kanina nang sabihin ito sa asawa niya nito. Ilang sandali lamang, bumalik na ito. Dala-dala ang take out na milk tea at may pa french fries pa at shawarma. Iniabot nito iyon sa kanya. Tsaka naglakad na ito. Sumunod naman siya. Tahimik lamang ulit sila habang lula ng kotse nito pabalik ng kondo. Pagdating nila sa kondo, agad niyang nilantakan ng milk tea at french fries na para sa kanya. Binuksan niya rin ang TV at nanood. Si Leo naman ay tumuloy na sa room nito at narinig niyang kausap niya ang kanyang ate Adela. Pilit na lamang siya nag-concentrate sa panonood kahit nadinig niya ang masayang pakikipag-usap ito sa girlfriend.
Hindi kasi nito isinara ang pinto. Ewan ba niya, parang sinasadya nito. Hindi tuloy siya makapagbihis. Sa bagay, pwede naman sa CR, pero nagpa siya na mamaya na lang bago matulog kasi maghihilamos din naman siya. Ang sarap ng pagkakatimpla na milk tea, tsaka ng shawarma kaya na-enjoy talaga niya ang pagkain. Maya-maya, tumunog ang kanyang phone. Si Raymond yun, nag-chat. Hi, nakauwi ka na? Chat nito. Oo, kakauwi lang. Bakit? Wala lang. Akala ko magtatagal kayo. Hindi bumili lang ng new phone si Leon. Naawa yata sa akin kaya ayun, isinama ako. Ganun ba? Nasa na siya? Kausap mo ba? Nasa room niya. Hindi, kausap niyang girlfriend. Ibig ko sabihin kaibigan niya. Napanguwi siya. Patay, nadulas siya. Alam ko may girlfriend ng kumag na yan. Huwag mo nang pagtakpan pa. Anong ginagawa mo? Tanong na lamang niya para may ibang topic. Naglalaro. Gusto mo sali ka sa akin? Naku, no thanks. Malay ko rin sa laro na yan. Tsaka buti nagagawa mo mag-chat habang naglalaro. Dalawa naman phone ko Naka-live ako ngayon. Gusto mo akong panoorin? Ha? Next time na lang. Nanonood kasi ako ng movie. Ay, ang daya naman. Wika nito with sad emoticon pa. Kaya naawa naman siya rito. Binuksan niya ang kanyang Facebook at nagtungo sa page ito. Naka-live nga ito. Sobrang dami nang nanonood. Tsaka ang galing nito maglaro at di man lamang mamamatay kahit na nagchat-chat pa ito sa kanya. Di ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Pasaway ka talaga. Mamaya ka na lang kaya mag-chat pagtapos ka na maglaro. Okay lang naman Sige na, sali ka sa akin. Ikaw na lang. Di ako yan marunong tapos nag-live ka pa. Baka mabash na ako ng mga viewers mo. Okay, pwede ba call ako? Tanong nito. Wag na po. Kasi nanonood naman ako sa live mo Shoutout mo na lang ako sa live mo para masaya. Tapos, chat reply mo ha? Okay, sige. Magsasalita ako. Sirato. Mamaya kung ano pang isipin ng mga viewers mo. Ang daya pa naman girls. Hindi okay lang yan. Huling chat nito saka nagsalita na nga ito sa live. Tawa siya ng tawa sa mga kalokohan nito. Buti na lang pwede split screen ng phone niya. Kaya sabay niya nagagamit ang Facebook at Messenger. Maya-maya yung nagulat si Teresa. Sa pagbagsak na sinara ni Leon ang pinto ng silid nito. Tsaka mabilis na nakalapit sa kanya. Inago nito ang kanyang cellphone. At halos magtag sa mga bagang na makita kung sino ang kachat niya. Lalo pa na makita si Raymond na naka-live tapos nakikipag-usap sa kanya. Naku mga lodi, tinalugan na yata ng future kaduo ko. Teresa, nasan ka na? Wika pa ni Raymond habang patuloy sa paglalaro. Napakagat labi na lamang siya at napatingin sa madilim nitong aura. At sa live pa kinaglalandi ang dalawa? Galit na singhal nito. Tsaka akmang ibabato ang kanyang cellphone pero agad niya itong naagaw dito. Ano bang problema mo? Anong karapatan mong bawasagin ng mga gamit ko? Galit na tanong niya rito. Parang umakit na rin ang galit ni Teresa para dito. At bakit? Kaya kitang bilhan kahit pa ilan ang gusto mo. Nandito ka sa pamamahay ko at asawa mo ko. Tapos harap-harapan mo ko niloloko? Galit na singhal nito. Ha? Ano? Tama ba narinig ko? Asawa mo pala ako. Ay, pasensya ha. Akala ko hindi Tsaka ang galing mo naman magbintang sa akin na nakikipaglandian. Kamusta ka naman kaya? Kausap mo nga palagi yung girlfriend mo Ka-video call mo pa. Bakit? Nagreklamo ba ako? Pinakailaman ko ba mga ginagawa mo? Hindi ba't hindi naman dahil ang totoo, walang tayo. Walang kahit anong namamagitan sa ating dalawa kaya wag kang OA dyan, Leon. Nakikipagkaibigan lang sa akin si Raymond, hindi nakikipag-ibigan. Mataas ang boses na wika niya rito. Nanginginig pa nga ang kanyang boses pero nagawa niya makasagot dito ng ganoong paraan. Hindi ito nakasagot. Tinignan lang siya ng masama tsaka marahas na umalis sa harapan niya. Naiiling na nasundan na lamang niya ito ng tingin. Bakit kaya galit na galit si Leon kay Raymond? Sinong babaeng nakausap na Teresa? Ano ang kaugnayan nito kay Leon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.